Di ba? O, dito tayo mga kababayan. Sara Duterte naawa sa sitwasyon ni Harry Roque. Nako. Mga kababayan, bago ko i-play itong video na si Sara Duterte ay naawa sa sitwasyon ni Harry Roque, gusto ko lang reaksyonan. Di ba mga kababayan, meron sa ating saligang batas na kapag ikaw ay nagtago ng kriminal, di ba may possibility na madamay kang makasuhan? Di ba totoo yun? Oh. Di ba mga kababayan, meron tayong batas ganyan? Oh, actually ako, hindi ako abogado ah. Nagtatanong lang sa mga may alam sa law, may alam sa batas. Di ba kapag ikaw, sibilyan, tinatago mo ang isang kriminal, di ba pwede kang kasuhan at madamay ka kasi tinago mo ang kriminal? Yan ang inisyu nila kay Congresswoman Jinky Luistro, di ba? Di ba? Yan ang inisyu nila na tinago daw ni Congresswoman Jinky Luistro ang kanyang asawa na kriminal. Oh. Ang sabi ni Sara Duterte, naawa ako sa sitwasyon ni Harry Roque. Diyos ko, sa bagay, pareho naman kayo mga utak kriminal. Maawa ka sa isang kriminal kung walang krimen ginawa. Ang problema lang, kinampihan nyo pa. Sinama mo pa sa dahig, nagsama pa kayo. Hanggang ngayon, nandyan. May pwede nga kayo, alam mo sa totoo lang, accessories of crime. Pwede kayong makasuhan yan eh. Alam nyo si Harry Roque kung nasaan, pero hinilihim-lihim nyo lang. Tignan nyo nung nakulong si Duterte, pagkabukas kasama ninyo si Roque. Anong tawag sa ganon? Tinago ninyo ang isang kriminal. Alam nyo pala kung nasaan, pero kasama nyo sa dahig. Kahit si Robin, pwede dyan eh. Damay si Robin dyan eh. Oh, ito mga kababayan. Hindi ako abogado, pero nagtatanong lang. Di ba may ganon? Oh. Panoorin nyo ito, mga kababayan. Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Alam mo Sara, wag mong idahilan yan yung pag-persecute kay Harry Roque, no, pag-file ng warrant, hindi po dahilan yan sa pagsuporta sa iyo at sa pagsuporta sa tatay mo. Bakit? Iba po ang kaso ni Harry Roque. Mga kababayan, kung hindi po kayo mahilig mag-research at utak didiis kayo, mapapaniwala kayo kay Sara. Bakit? Si Harry Roque dumikit kay Digong, dumikit kay Sara. Ngayon, si Harry Roque ay kinasuhan ng human trafficking. At yung paggamit niya ng pera na milyon-milyon na walang sapat na dokumento kung saan galing. Oh, at yung pagkamkam niya ng lupa sa mga magsasaka sa Bataan. Oh, so maraming kaso si Harry Roque ngayon. Patong-patong ang kaso niya. Ngayon, wag mong sabihin Sara na naawa ka kay Roque dahil sumuporta si Roque sa iyo at sa tatay mo. Kasi ang kaso ni Roque magkaiba. Hindi naman nilagay doon na Roque persecute by the Philippine government because supporting of the ex-president. Ang kaso kasi ni Roque Sara, human trafficking. Ang layo naman sa pagsuporta kay Digong at sayo, ang kasong human trafficking. At ang layo din Sara sa kaso ni Roque, sa pagsuporta sa tatay mo at sayo, ang pagkamkam niya ng milyon-milyon na pera sa Pogo. Malayo, Sara. Diyan pa nga lang fake news ka na eh. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, napakasinungaling po talaga ni Sara sa bagay. Ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. O, i-continue natin ha. Ito. Mariing pag-uusig kay Atty. Harry Roque. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagpapakansela ng passport ng dating presidential spokesperson. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng hiling ng Department of Justice sa Korte dahil sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap nito. Giit ng pangalawang Pangulo, ang mga kinakaharap na kaso ni Atty. Roque ay posibleng bunga ng kanyang political alliances. At ang confident naman ako na sobrang galing na abogado
ni Attorney Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, or kahit ano man yung Alam mo, Sara, sa totoo lang, magaling talagang abogado si Roque. Bakit? Biruin mo, ang illegal na pogo, ginawang legal. Hindi naman ako magtataka talaga. Magaling na abogado si Roque. Biruin mo, illegal sa China, ginawang legal. Kaya nga siya nakakamkam ng milyones eh. Ano bang ginamit ni Roque pera ngayon? Magkano bang sahod niya bilang spokesperson noon? Bukod dyan sa pera ng pogo na nakukuha niyang kickback. Magaling talagang abogado si Roque. Sa sobrang galing, nagtago nga eh. Di ba? Sa sobrang galing eh, nag-file nga ng Nag-file nga ng asylum eh, kasi magaling nga siya eh. Magaling tumakas, magaling magsinungaling, at magaling mag-forge. Biruin mo, illegal na pogo, ginawang legal, magaling. Anak ka ng, di ba? Continue. persecution na gagawin sa kanya. At lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Samantala, sinabi ni VP Duterte na patuloy ang paghahandang ginagawa ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Dagdag ni VP Sara, kinausap na rin siya ni Attorney Roque tungkol sa kung paano mapadadali ang dismissal o ang release ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Sa totoo lang mga kababayan, kung magaling si Harry Roque, bakit tinanggal ni Sara pagiging abogado kay Digong? Ito basihan ninyo mga kababayan. Sabi ni Sara, yung pag-persecute kay Roque ng Philippine government, no, at pagiging pugante ni Roque, yung panggigipit ng Philippine government kay Roque dahil daw sa pagsuporta ni Roque kay Sara at kay Digong. Pero di ba Sara, tinanggal mo si Roque pagiging abogado kay Digong kasi may kaso siya? So ano ba talaga ang totoo, Sara? Alam mo, minsan Sara, hindi ka namin mapapaniwalaan eh. Minsan, yung mga kwento mo, paiba-ibang, alam mo yung para kang naglaro ng Mobile Legend, unang hero mo si Mia, pangalawa si Layla, pero pareho lang cartoons. Parang ganon, alam nyo yon? Yung ang hero mo si Lapu-Lapu. Ang gamit ni Lapu-Lapu sa totoong buhay, itak lang. Pero sa Mobile Legend, ang itak niya lumilipad, tapos bumabalik. Diba? Kasi ang sabi ni Sara, ang panggigipit ng gobyerno kay Roque dahil daw nakasuporta si Roque kay Digong at sa kanya. Pero nung panahon na tinanong ng media si Roque, bakit hindi si Roque magiging abogado kay Digong? Kasi may kaso daw si Roque. Hindi pwedeng humawak. So ano ba talaga ang totoo, Sara? Kung ako didiis ngayon, Sara, batuhin ka namin kamatis. Totoo lang. Kung ako yung didiis, kaharap mo, babatuhin kita ng kamatis. Bakit? Hindi ko maintindihan kung ano yung totoong papaniwalaan namin. Di ba, Ma'am It's in Blue? Hindi namin alam kung ano yung totoo. Noong tinanong ng media si Roque kung isa ba siya sa magiging legal counsel ni Digong, sabi nila hindi daw kasi may kaso. Tapos ngayon, si Roque daw kaya ginigipit ng gobyerno dahil nag-support daw sa kanya at kay Digong, sa tatay niya. So, anong saysay yung kaso? Ang katotohanan po, kaya po si Roque ay wanted at pugante at kinansila ang passport kasi may kasong human trafficking. Malayo po ang salitang human trafficking sa spelling pa lang eh. Human trafficking versus supporting, NG lang ang pareho. Yung huli lang na two letters. Human trafficking, supporting. Hindi naman natin pwedeng sabihin digongings. Digong. Human trafficking, kaso ni Roque. Pero ang sabi ni Sara, kaya ginigipit siya, si Roque ng Philippine government kasi supporting by Digong at kay Saraying. Ano ba? Lagyan natin ng NG para pare-parehong bigkas. Di ba? Parang tula lang yan eh. Yung ako'y nagsasalita. Pero mali-mali na balita. Yung unang tao, yung una kalbo, pangalawa walang ulo. Di ba? Parang ganun eh. Parang tula. Basta yung huli,
pareho ng letra at pareho ng bagsak ng falling and rising intonation, kay Sara pareho na yun. Di ba? Alam niyo mga kababayan, magkaiba po ang human trafficking sa supporting, kay digunging. Di ba? Malayo sa spelling pa lang, mali na Sara. Wrong spelling, wrong. Di ba? 0 equals 60. Pero kung ako teacher, 0 is 0. Kasi yung ibang teacher, pag government grade, 0 equals 60 eh. Pag naka-check ka ng 5, 25, pasang awa na grado, pasa ka na. Si Sara kasi ganyan eh. Kaya pumasang abogado kasi 0 equals 60. Sa mga teacher dyan, alam nyo yan. Mga teacher, di ba? Merong 0 equals 60, meron ding 0 is 0. Pag government grade, ang utak, sayad, may saltik. Di ba? Biruin nyo ha. Kung ikaw, DDS, mapapaniwala ka kay Sara, isa ka ring tanga. Yeah? Si Roque daw, kaya pinersecute at ginigipit ng government dahil sa kapagsuporta kay Sara at kay Digong. Pero ang kaso ni Harry Roque sa totoo, human trafficking. Ang layo po ang supporting at trafficking. Spelling pa lang ang layo. NG lang nagkapareho. Human trafficking at supporting kay Digonging. Yeah? Ganon yon mga kababayan. Patuloy natin. Diba? Diyos ko. Partida yan, Sara. Masakit pa yung liig ko. Ngayon ko lang to napanood eh. Kagahapon, kinausap ako ni Attorney Harry Roque at meron siyang mga naisip na pwede pang gawin para magawa ng paraan ng pag-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun sabi ni Sara, nakausap daw niya si Harry Roque kahapon. Yan na, pwede nang sabihin ni Sara kung nasaan si Roque. Kasi nakausap niya. Kaya nga, meron tayong tinatawag na accessories of crime dyan, madadamay siya kung sakaling yung kaso ni Roque. Pwedeng kasuhan si Sara dyan, madadamay siya. Ikaw ba naman, kriminal yung tao, hinahanap. Alam mo po kung nasaan, hindi mo sinasabi. Vice President ka pa naman ng Pilipinas. Diba? Meron daw sinasabi si Harry Roque kay Sara na mga paraan para mapabilis ang pag-release kay Digong. Alam ko na yung kahinatnan dyan eh. Ang gagawin yan, advice ni Harry Roque, painumin mo ng puradan. Alam nyo ba kung ano yung puradan? Yan po yung ini-spray sa damo para pag nakain ng kalabaw, magtatai-tai yung kalabaw. Ang gawin, yan ang magandang advice ni Roque, painumin mo ng puradan. Bakit? Pag nag-igit yan si Digong, isusugod yan sa ospital, tapos dagitin natin. Parang nasa movie ba? Pag isugod sa ospital yan, dadagitin natin. Haharangan natin yung mga pulis, itakas natin. Yan yung mga paraan. Kasi kung idaan natin sa legal, hindi makakatakas si Digong. Maubos man ang gluta, puputi man ang uwak, papatag man ang bundok, hindi makalabas si Digong. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Ano bang advice ni Roque ang gagawin para makatakas si Digong? Mismong si Harry Roque hindi nga makauwi-uwi. Sinong pinagluluko ninyo, Sara? Yung mga kapwa DDS nyo rin? Tapos ngayon sabihin mo, naawa ka kay Roque. Sinong pinagluluko mo? Si Harry Roque nga, hindi niya alam paano siya umuwi. Tapos ngayon, magbigay pa ng advice para makauwi si Digong. Kung ako nakita ko kay dalawa, pag-untog ko yung ulo ninyo. Kung hindi ba naman kay tanga? Kung mismong siya nga, sariling problema niya, hindi niya masolusyonan, kay Digong meron. Anong klaseng nilalang meron ka, Sara? Yan, kung maniwala kay Harry Roque, pareho kayong tanga, pareho kayong sablay. Diba? Isipin mo, nagbigay daw si Harry Roque sa kanya ng advice para mapabilis ang release kay Digong, mapauwi sa Pilipinas. Si Harry Roque nga mismo, yung sarili niya, hindi niya alam paano siya makauwi. Sino maniniwala sa inyo? Tigilan nyo nga ako. Ikain mo yan, Sara. Gutom lang yan. Yan yung sa sobrang ka-excited mo dyan sa event eh. Yan yung sa sobrang excited mo sa event, hindi mo na alam pinagsasabi mo. Si Roque magbigay ng advice para pauwiin yung tatay mo. Samantalang siya, hindi nga niya alam kung paano siya makauwi. Yung tanga maniwala sa inyo. Syunga. Baliw. Tigilan nyo nga kami. Sasakit na iliig ko sa inyo. So yun lang mga kababayan. Kayo-kayo nga lang nagtatangahan. Sarap nyo ipag-untog. Yung tanga, naniwala sa kapwa, tanga. Ang kalabasan, sablay sila. Tangina.
si Roque magbigay ng advice para mapabilis ang pag-uwi ni Digong. Samantalang si Roque hindi alam kung paano umuwi. Tang inang yan. Tigilan nyo nga ako kapag utak DDS talaga. Mga DDS, nanood kayo sa akin ha, huwag kayong magalit. Isipin nyo yung mabuti. Alam nyo yung pag binato kayo ng bato, batuhin yung hollow block. Bakit? Pag binato nyo tinapay, bukol ka, busog siya? Walang ganun, Mars. Pag binato ka ng bato, batuhin mo hollow block. Kasi may kasabihan, binato ka ng bato, batuhin mo tinapay. Habang binato kaya, dugo-dugo na ulo mo, siya naman busog. Di sinong tanga? Dito tayo, mga kababayan. Sunod.